Inilunsad nga ng DICT, DMW, Bureau of Immigration kasama ang Bureau of Customs ang bagong enhanced e-travel system. Huwag kayong mag-alala guys dahil gagawa natin ng video tutorial ang mga yan. Actually guys, wala naman nga kayong dapat ipag-alala dahil ang new enhanced e-travel system ay mga new features lang sa eGov app na pinapromote nila na dapat gamitin ng mga OFW. Wala namang mga major na pagbabago. For Yusek David, could you please walk us through ano po yung changes na makikita ng mga travelers doon sa app with this enhanced e-travel? Ngayong araw po, 3 po yung nadagdag na bagong features, no? Aside dun sa mga automation ng mga dashboard ng tourism, yung real-time data monitoring ng DMW, yung real-time monitoring system ng BOQ at DOH, including yung ating transportation. 3 po yung makabago po talaga na na-integrate dito. Unang-una, dati kahit na nakapag e-travel ka na, kailangan ka pang mag-fill up po ng manual ng form, yung customs form. So meron pong baggage declaration ka pang gagawin doon. Tapos aside doon sa baggage declaration form, mag-fill up ka pa ng form para naman doon sa currency declaration form. So pagdating mo sa airport, parang haharangan ka ulit para mag-fill up ulit ng form. Wala na yun ngayon doon sa ating BOQ, no, sa Bureau of Customs, no. Pangalawa naman ay ang nag-innovate din po kasi ang DMW. Maganda po yung ginawa po nilang ni-launch nila yung OFW Pass. So yung OFW Pass naman naka-integrate na siya sa e-travel connected kay immigration. Ibig sabihin, pag dumating po yung OFW sa immigration, kaysa na magtanong pa yung immigration officer na totoo bang OFW ka, anong documents mo, papakita mo pa kung anong document or QR code, hindi na kailangan. Kasi pagka-scan pa lang ng passport ng OFW, bubulagan agad-agad yung information ng OFW sa screen ng immigration. So hindi na kinakailangan pa maghanap pa ng any document. So this will make the life of the OFWs naman seamless, na hindi na sila kinakabahan na baka yung dala nila o mawala nila yung dala nila or yung document na dala nila. So, the seamless implementation and integration, hindi po to DICT lang pong gumawa nito, no? Let me clear that, no? All agencies, they are able to innovate on their own. Nag-innovate po ang customs, nag-innovate po ang DMW, at nag-integrate po tayo para ma-unify po yung ating pong citizen-centric platform. Yun po yung ginawa po ng ating DICT. Ang tanong dito, hindi na ba pwede gamitin ang e-travel website? Ang sagot ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel website dahil alam naman nila na maraming nahihirapan mag-register through eGov app. So nasa sa inyo kung saan nyo gusto mag-register, sa eGov app or sa e-travel website. Dati pa din naman ang pagre-register, wala namang nabago. Nailalagay ko sa description ng video na ito ang video tutorial kung paano mag-register sa e-travel website. This still could be done using regular websites. What are we currently doing po to resolve the fake e-travel websites that scams passengers? Yun po yung dahilan kung bakit po naka-app-based tayo ngayon sa eGov Super App, ang ating pong ina-advertise. In fact, there's a plan na tatanggalin na po yung application on the web, no. Kaya lang dahil marami din pong, tama yung sabi po ni Sec Hans, na pwede pa rin gumamit pa din dun sa web. But we are now promoting and encouraging to use the app. Kasi po kapag sa website, marami po yung mga nanggagaya ng website tapos magpapabayad po sila. So samantalang po kasi sa eGov app, pagka-click mo ng e-travel doon, sure ka talaga na yung pupuntahan mo talaga ay talagang e-travel talaga na totoo. At the same time, dahil nakapag-register ka na, hindi ka na uulit na naman maglagay ng first name mo, last name mo, middle name mo, wala na po yon. Kapag ginamit mo yung makabagong e-travel po ngayon, especially po nung gamit ng eGov app, ang i-fill upan mo na lang yung travel details mo na lang. So konti na lang po yung i-fill upan mo. Pwede kong dagdagan din yon. Fair warning na rin dun sa mga nag-ooperate nitong mga shadow apps or shadow websites or whatever you call them. Kasi kahit na pumasok sila sa peking website, hindi ibig sabihin nun makakalusot sila kay Commissioner Tansinko sa Bureau of Immigration. Kasi
yung paring secure database ni na Sec Ivan and Sec Dave ang mananaig. So kahit na nakasecure sila doon sa peking website ng anuman yung outcome document, yun ay peking OEC na hindi kikilalanin pagdating dito sa Immigration Passport Control. So, fair warning din ito sa mga tumatangkilik noon, wag na kayo pong pumatol doon. At doon sa mga nag-ooperate ay we are working closely with the ICT CICC cybercrime their cybercrime group kasi kailangan talagang masugpo ito at rest assured hindi po kikilalanin ng system yung mga issued by these fake or shadow websites. Tanong ng mga OFW, lalo na yung mga senior na kung pwede daw ba mapagawa sa mga kamag-anak sa Pilipinas kung hindi sila marunong mag-register sa e-travel. Ang sagot guys ay yes, pwede. Kung isa kayong OFW na hindi marunong mag-register sa e-travel, ay pwede kayong magpagawa sa kapamilya nyo sa Pilipinas. Pero gaya ng lagi natin sinasabi na kapag magpapagawa kayo ng account sa iba ay dapat ibibigay sa inyo ang email address at password na ginamit dahil permanent account nyo na yan sa e-travel. Just for clarification purposes lang po, because not everybody has a smartphone. How do we accommodate those who do not own smartphones? Lalo na po yung mga senior citizens po natin. Pati na rin po kapag dead po ang kanilang data or app, or even when the app is down. Yeah. Ang e-travel po, if I answer po the question, ginagawa po yan kahit 72 hours before ka po na bumiyahe. So hindi po ibig sabihin na saka ka lang mag-i-travel pag nakalapag ka na po sa Pilipinas. So ibig sabihin, kahit po yung kamag-anak mong gagawa in behalf of you, o yung halimbawa, family kayo, hindi kinakailangan naman na isa-isa silang gumawa ng trabaho kahit nung isa lang, no? Like kami, pag bumibiyahe kami at may dala kaming senior citizen, ako na lang ang bahala sa mga anak ko. Kaya yung e-travel na version ngayon, mapansin niyo po, meron po siyang family declaration po. Isa pong enhancement din po yan po ng ating e-travel. Pangalawa po dyan, na another enhancement dyan ay hindi lahat kasi may cellphone, no? Baka naman nakaligtaan or first time niyang mag-travel. Meron pong dineploy ang Department of Transportation with their help and the ICT. Nagbigay po kami ng tablet po yan at meron na pong area po ang mga airport ngayon na pwede pong doon pumunta para doon po siya gumamit po ng e-travel. Just in case po na nakaligtaan niya or hindi niya nagawa yung application po ng e-travel. Pero po ang nagiging enhancement din po dito yung announcement, no? Kaya kayo nag-uusap-usap po kanina ang transportation sa immigration na kailangang sulatan na natin yung mga airlines na doon pa lang sa airline pa lang, doon sa pinanggalingan pa lang. Sinasabi na doon na dito pa lang sa bansa na to, mag-e-travel ka na. That's right. And dadagdagan ko yon kasi sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So, kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, nabanggi ko nga kanina, pwede pa rin yung internet-based systems that preceded the smartphone app, no? Which means kung halimbawa na sa isang computer monitor at home or wherever else pwedeng gamitin yon, hindi naman kailangan smartphone app lamang. Pangalawa, nabanggit ni Sec Dave, pwede yung mga kamag-anak, pwede si ate o si kuya o si anak na adept at IT, no, para tumulong doon. Pangatlo, hindi rin namin inaalis yung face-to-face transactions. Ang kaigihan ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities ng face-to-face transactions or assistance that we could provide. So nandun pa rin naman, may mga kiosks tayong nakahanda, may mga proper signages, sabihin halimbawa assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW. Nandun yung mga tao natin whether overseas or here, central office or regional office para tumulong. Tanong naman ng iba, paano daw kapag nakalimutan na nila ang email address at password na ginamit nila sa e-travel registration nung nakaraang taon? Ang sagot, always remember guys na ang e-travel registration or ang paggawa ng account sa e-travel ay nagsimula lang noong February 2024.
So kung nung nakaraang taon pa kayo nakagawa ng e-travel ay hindi pa yun account. Dahil noon ay direct registration lang na pwede kayo gumamit ng kahit anong email address bawat biyahe nyo. Pero simula February ay gagawa na kayo ng account at isang email address at password lang ang gagamitin nyo. Ibig sabihin guys ay permanent account nyo na yon. Pero ang sagot sa tanong kung nakalimutan na nila ang password at email address na ginamit nila nung gumawa sila ng account simula February hanggang ngayon, ay ang pwede nyo gawin guys ay gumawa ulit kayo ng panibagong account gamit ang ibang email address. Actually, nagawa ko na yan guys, kaya dalawa na ang account ko sa e-travel website para malaman ko din at may share ko sa inyo. Pero guys, huwag nyong sasadyain na gagawa kayo ng maraming account sa e-travel dahil pwede kayong ma-question pagdating nyo sa immigration. So, sinubukan ko lang yun para maituro ko sa inyo at para malaman ko. Pero kung sa eGov app naman kayo gumawa ng e-travel account ay hindi nyo na makakalimutan ang inyong email address at password. Dahil kapag may account na kayo sa e-travel through eGov app ay kapag nag-login kayo sa eGov, kapag click nyo sa travel ay nandun na ang e-travel information nyo. Hindi na siya mawawala. So, inuulit natin guys, kung hirap kayo makapag-register sa e-travel through eGov app na bagong enhanced e-travel system ngayon na pinopromote ng ating gobyerno, ay pwede pa rin kayo mag-register through e-travel website. Actually guys, mas preferred ko pa nga mag-register sa e-travel website kaysa sa eGov app. Kahit sa pagkuha ng UEC ay mas pinipili ko pa rin sa online services or sa PAPSBAM website. Ang kagandahan lang sa eGov app ay all-in-one na siya. Andun na lahat ang mga ahensya or website ng mga ahensya ng gobyerno na kakailanganin ng mga OFW. Ngunit inuulit natin guys na kung hirap kayo makapag-register sa eGov app or hirap kayo makapag-download ng eGov app, ay pwede pa rin kayo mag-register individually sa mga website kagaya ng e-travel website kapag magre-register kayo sa e-travel at PAPSBAM website naman kung kukuha kayo ng UEC. Na ilalagay ko lahat ng link na yan sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. Bisitahin nyo lang ang description ng video na ito at doon ko ilalagay ang mga link na makakatulong sa inyo, pati ang mga tutorial kung paano mag-register sa e-travel at kung paano mag-acquire ng UEC exemption online. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.